Hello everyone, welcome back to my channel Ramir Boulder. Ang video po natin tungkol po rito sa panayam kay Claire Castro na tinawag na living hell ang panahon ng Duterte administration. Good morning, Yusek. Sabi po ni BP Sara, dapat daw po agad na inaksyonan ng Pangulo yung flood control measures instead na hintayin daw po yung magiging findings ng ICI. And ang sabi po niya, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o truth commission o ano pang commission? Okay. Unang-una po, di po natin alam kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga law enforcement agency. Alam niyo po kasi itong si Sara Duterte, walang ginawa ito kundi mambatikos ng mambatikos, naghahanap ng bagay na kailangan niyang batikusin. Hindi niya nakikita yung magandang ginagawa ni BBM. Hindi ko alam kung sinasadya niya ito o talaga lang na gusto niyang pabagsakin si BBM para siya na ang pumalit. Hindi siya marunong maghintay kung siya ba talaga ang dapat na mamuno. Malapit ng 2028, ipakita mo na ikaw ay karapat-dapat sa posisyong yan, di ba? Itong mahirap talaga ito si Sara Duterte. Ang dami-dami po ng kaso nito. Ito ang paglustay niya ng malaking halaga ng confidential fund na hindi pa nalulutas hanggang ngayon eh. Sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin, dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng Vice Presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Tama. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style. Wala pong pag-iimbestiga na isang araw lang. Malabo pong mangyayari yan. Ni ang korte hindi kayang gawin yun, mag-imbestiga ng isang araw. Kalukuhan po yan. Napakalaking kalukuhan, kagaguhan ang pinagsasabi nilang ganyan na isang araw lang, sabi ni Sara, kaya niyang gawin, imbestigahan. Katarantaduhan po yan. Walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At yun naman talaga, due process, kasi yun ang nakalagay sa ating konstitusyon. May due process. Kriminal ka man, kung sino ka man, kahit na anong estado mo sa buhay, kailangang may due process. Palibasa kasi sila, hindi sila sanay sa due process. Gusto nila ura-urada. Hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusugpo ang korupsyon. Kung meron naman pong sistema ang Vice Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay Kurap. Oo, ano yan eh, nasa interview niya yan eh. Namin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017, halos mahigit 1 taon na nakaraan after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote,
Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So, wala na. End of quote. So, 2017 ito, sana naibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusugpo ang korupsyon. Ma'am, isa na lang po. Ma'am, hinamon po ni VP Sara ang Pangulo na mag-conduct po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso. And I quote again, ma'am, sabi po niya, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ano pang investigative body ang kailangan niya? Tanungin natin, may moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Yun lang po. Wala. Kasi siya mismo sangkot sa malawakang paggastos ng confidential fund. Thank you, ma'am. Sunod na. Habol ko lang ma'am yung tungkol sa opinion ni VP Sara tungkol sa ICI. She was asked if this is too little too late. And her answer was, and I quote, actually hindi na siya too little too late. Nothing na nga siya. Nothingness na ang ginagawa ngayon. May nakita po pala tayo ibang talent ng Vice Presidente. Magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Well, anyway, ang Pangulo umaaksyon, gumagawa, nagtatrabaho. Nakikita po ng taong bayan kung paano po ba ang pagtugon ng Pangulo sa mga hinaing ng kababayan natin, especially tungkol sa maanumalyang flood control projects. Pero, nakikita ba ito dahil ang sabi ay kawalan? Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing corrupt, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Living hell. Hindi literal na tinawag ni Attorney Claire Castro ang panahon ng Duterte administration na living hell. Sa halip, binigyan niya na mas maraming krimen noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon sa kanya, ang kanyang patunayan na estadistika ang kanyang pahayag tungkol sa mataas na bilang ng mga krimen noong panahon ni Duterte administration. Okay, yan lamang po. Ano po ang inyong opinion at saloobin? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.